No? Kasi diba may fluid resistance, may electrical resistance. At thermal capacitance. So, ito, inan. Ito na yung totoong modeling. Yung kanina, heat transfer yun, hindi kayo masyado daw na karoon ng knowledge kasi sa teacher. No? We're not judging anybody, no? With all respect sa mga teacher, no? Pero baka ganun talaga yung nangyari kung kayo lecturer. Ano ang equation pag nag-model tayo ng thermal resistance? Ano ba yung formula ng thermal resistance? So the resistance is this, no? Yung heat daw ay delta T over R. Okay? O, ulitin. Q is the equivalent in having delta T over the resistance. So sa madaling salita, ang pinapahanap ng teacher mo ay R. Paano? R equals T over Q. Tama? Tama tayo yan. E di pag alam mo yan, at least, meron na tayong edge, no? So resistance, K is thermal conductivity, A is area, and L is thickness. Pwede rin X, di ba? Yung sinasabi ko kanina, the other books are using L, the other books are using X. So delta X or L, no? Or thickness, nandito. Okay? So ngayon, meron ako gustong banggitin para maintindihan. Pag binigay mo yung ang unit ay L over AK, no? L over A times K, magiging ano? C over W. Ano yung C? What is C? Degree centigrade over watts. If you translate this into absolute temperature, ano? Paano ito magiging absolute? Paano ito magiging Kelvin? Diba sa... Kasi yung mga ideal gases at yung mga thermal, kailangan i-convert yun sa absolute. So magiging Kelvin over watts. Okay ba yan? Kelvin over watts. Yun yung measure ng resistance. Okay? Sabi ko kanina, catex, diba? Or catex. Normally, yung A, ilalagay na sa ilalim ng Q. Bakit? Kasi yung init, naka-ano yan sa area, number area. Diba? Watts per square meter, number na yun. Okay? So, matitira lang na dito ay K delta T over L. When you talk about this, T, 1 minus T2, kung sino yung mas mataas. Bakit mas mataas? Bakit? Because the heat transfer from hotter to colder. Now, ito pwede po negative. Ngayon, dahil may K dito, divide ko ito ng K, yung numerator, divide ko yung denominator, magiging L over K. At may meaning yan, no? Ano yung L over K? Yun yung resistance. No? Resistance. Okay? Kasi ito ay watts, I think centigrade, ito naman ay centigrade over watts. No? Centigrade over watts. Mga ano, ngayon, cancel yung pa yung centigrade, watts na lang. Okay? Kasi nga, heat, di ba? Heat, yun ang development ng equation. Force over watts per square meter. Okay? So yun ang development ng equation. Okay? Ngayon, kung merong resistance, meron din convective. O, tinato. Convective resistance, no? Or convection. Tip ng convection. R, 1 over KH, area, surface area, H yung coefficient of heat transfer convection. No? So, ganito, pag nakakita na kayo ng mga H, equation yan, no? May makikita kayo dyan na 1 over HI. Dito naman 1 over HO. Ano yung sabihin niya? Kasi ito L over K, L over K, L over K. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Area, pwede mong ilagay yun doon, di ba? K,
no? Pwede nyo ilagay sa baba. Kasi yun din ang meaning ng resistance. Nakuha nyo ba? N. So when you talk of resistance, L over K. Hindi ba? Length over, tingnan natin yung problem para ma-appreciate nyo yung sinasabi ko. Kasi hirap magturo eh. Diba? Hindi lahat ng may alam marunong magturo at tandaan. Ha? Kasi pagtuturo ay skill. Yung knowledge, yung nasa isip mo. No? Yan. N, correct. N over K. Ano yung unit ng length or thickness? Meter. Ano yung conductivity? Watts per meter Kelvin or watts per meter centimeter. Ano ang nasa paligid pag ikaw ay nag-model o nag-solve kung mayroong convection? Halimbawa, you are modeling or designing a pipe. Diba? So yung pipe na yun, yung labas ng pipe, hangin yun. Diba? Pwede mag-travel ang init. Yung loob ng pipe, butas yun. No? Pwede rin mag-travel ang init. So meron kang convective. Sa loob ng pipe, may gas or liquid. Sa labas ay may hangin. Ano yung sabihin ng HO at HI? Ano to? Outer or outside. Ito? Inside. Pero convective. Nasa composite wall. Ibig sabihin, yung mga wall ay may asbestos, may plastic, may metal. No? Kasi diba ba? Ano yung S over K or L over K? Resistance. No? So, Q, no? Automatic na yan, over A yan, over A. Ha? Diba yung catex, yung A nilagay natin doon, no? Kaya may square meter. Q over A is delta T over resistance, which is L over Q. No? So, yun yung development ng equation. Eh, pag hindi mo yan naintindihan, mag-aral ka ng paulit-ulit, no? Para maintindihan. Kasi hindi naman pare-pareho yung level ng retention natin, no? Yung iba mas mabalis kumash up, yung iba mabagal. Ayan, no? Yung A, tumingin dito. Saan ba ilalagay yung A? Kung ikaw ay lang per square meter or per area, Q over A. Kung matitira is K, delta T, tapos over delta X. No? Pag dinevelop mo yan, ito rin yun. No? K delta T over delta X. Pag i-expand mo, yung sa resistance, L over K. No? So delta T over L. Meron siyang convective heat transfer. Makikita mo yun pag merong H. Diba? Tama? Pag nakita mo na may H na, may convection to. Kasi may film sa outside, may film sa inside. May fluid. Okay? Naintindihan may convection drive, guys? So, hindi ko na kayo mag-solve kasi napaka-regalo nito, no? Doon muna tayo sa modeling. So, doon na tayo sa nakikita pa paano ba tayo mag-model ng ng resistance sa capacitance. O, sample lang. Sample lang. Paano ba mag-solve ng thermal resistance? Bakit ko pala binibigyan ng mga sample para ma-appreciate, di ba? Kasi pag puro tayo formula, di ba? Mahirap pahalagahan yung formula. So, ang ginagawa ko, hindi naman ito kasama sa lecture natin dapat, pero I just want you to appreciate yung resistance. Pakibasa mo nga. I need pakibasa mo. The case temperature of a power transistor and the junction to case resistance are given. The junction temperature is to be determined. Assumption steady operating conditions exist. Analysis the rate of heat transfer between the junction and the case system operation. Okay. Okay na po. So, anong pinapahanap dito? Yung temperature sa junction. Ano ba yung junction? Parang sangdaan, dugtong tagpo. Junction, di ba? Parang dugtungan, o parang kanto. Ito yung case. Di ba? So, R, resistance ng junction case. Ito naman, temperature ng junction. Ngayon, ano ang formula natin sa resistance? No? Tingnan, no? Heat is delta T over R.
So, dapat, alam mo na mayroong temperature difference, delta T. In this case, yung case na yung balot, yung pinakamaleta niya o yung kabuuan niya, yung pinaka-shell niya, saka yung junction. No? May temperature yung case, saka yung junction. Magkaiba. Tapos, resistance ng junction ay resistance. So, ito yung formula. No? Ngayon, tinatanong ay yung temperature sa junction. Ano yung temperature dito? So, siyempre, algebra naman ito, di ba? So, kung yung temperature ng junction, di ba? So, multiply mo doon, tapos, ito naman ay ilipat mo, no? Negative, magiging positive. So, substituting values, temperature ng case is 60, then ito, 12 watts times the 5 degrees centigrade per watts, diba? So, ito yung heat, diba? 5 degrees centigrade per degree. Diba? Ito yung resistance, diba? PO. Naintindihan ba? Opo. Ayan ba? So, makapansin yung watts, makakira yung degree centigrade. Puro na lang siya. Dalawa to no? So, nalipat yung sa ito, temperature ng case. Isa pa, para maintindihan na. Oh, lalaki naman. Nabasa natin. The power distributed by an electrical component as well as the dominant these temperatures are the dominant systems to determine assumptions steady operating. So therefore the analysis the rate of heat transfer from the body so paano, tumingin dito, paano malalaman yung resistance, the resistance temperature over power, degree centigrade over watts or degree centigrade per Kelvin. Diba? Tinikam na natin ito, diba? Degree centigrade per watts. Paano malalaman yung resistance, diba? Q is delta T over R. Cross multiply mo, R is delta T over Q. Tama? Kunin mo yung temperature sa junction. Mabibigay naman 80. Ito daw, 80. Yung sa case, mas mababa, 55. So, delta T yun. Over Q, paano malalaman yung Q, yung heat? Kinumpute, di ba? Power is what? EI. Right? Power is voltage times current. Diba? EI or I squared R. So, meron kang voltahe kasi binigay yung 12 volts. Amperahe ka. So, yun yung heat or power, yung watts. Diba? So, eto, nangyari dyan, kung gusto mo ng resistance is degree centigrade or Kelvin over watts. So, you have to get the temperature difference and divide by the power or heat. Okay? So, yun yung may numerical value. At hindi yun ang modeling. Bakit yung ginagawa ko? Para maramdaman nyo kung anong resistance. Kasi hindi nga kayo nag-heat transfer eh. At yung mga nag-heat transfer, hindi naman nag-compute ng thermal resistance. Especially sa mechanical. O, dito na tayo sa modeling. Pakisagutan nga ito. Ito. Bago tayo mag-compute pala. Ito. Take up yung mga dito, no? What is thermal capacitance? Mabilis lang. Ang thermal capacitance daw ay ito. Heat. No? Yung heat. Diba? Change ng heat ay ano ba yung universal formula ng heat? Ano? M C depende sa whether constant pressure or constant volume. Normally, constant pressure ang ginagamit ka. MCP delta T, diba? Kung ang specific heat mo ay nakabase sa pressure, no? So ngayon, makukuha mo yung difference ng heat, yung MC, ano yung MC? Mass, diba? Mass times the specific heat. This is the mass, this is the specific heat. Pag pinagsama mo pala siya, class, ang tawag doon ay capacitance. Diba? Last time, diba yung natutuhan natin, A over rho G? Ano ba yun? Ito yung capacitance sa fluid. Naalala? Ito naman, capacitance sa thermal.
N times specific heat. And capacitance is mass times specific heat. When you contract, kapag pinagsama mo yung dalawa, pwede mo na daw siya tawagin na, no? Thermal capacitance. So, mangyari dito, V1 minus V2 x dt over dt. Ano to? Yung MC will become what? Capacitance. Katulad ng mga sa fluid natin, no? Parang kinokontract. Naintindihan ba? Parang ganito, pag pinagsama-sama mo yung kilogram, meter per second square, diba? Ang dami natin. Yan ay ganun lang yun. No? Parang ilan mo lang. No? Ilang lump sum. Punta na tayo sa model. Ito yung modeling. Pag sinabing modeling, walang number. Okay? Pakibasa mo nga, ma'am. Problem. Develop a model for the simple thermal system of thermometer at temperature T being used to measure the temperature of a liquid when it suddenly changes to the higher temperature of T10. Halimbawa, yan ang ating exam next week. Pero hindi. Bakit? Walang thermal. Kasi yung iba hindi ko pa naturuan naman. Examin ko ng thermal kasi hindi ko naman naturuan. Failure na. Kayo lang makasabot. Hindi kayo lang ang ulo. Wow. Sana all. Sana all. Diba? Unfair yun. O gusto nyo ba may thermal tayo next week? Thermal lang, sir. Hindi lang. Nagpunto lang. Pag ganito yung pag ganito yung problem, diba? Ito lang bibigay lang sa inyo yung drawing, no? Develop a model for the simple thermal system of a thermometer temperature being used to measure the temperature of the fluid. Ang kwento dyan, para maintindihan nyo, kasi isa mahirap mag-interpret ng mga drawing, no? Ang tanong ko, ano ba ang mataas? T or TN? Ano yung mataas? Ha? Bakit TN? Large to kasi, sir. Mas mataas yung tip eh. Tama? TN. No? Kasi ito yung halimbawa, ito yung kaldero o kaserola, no? Merong alaw. Ano to? Liquid. So itong liquid yun ang EL. Ikaw, dahil chemist or researcher, gusto mong makuha to. Anong lalagay mo? Anong lalagay? Sarili. Ano mo prepare? Ayaw niya ako eh. Diba? Sukati mo pa lang. So, ang mainit na ay liquid. Lalagay mo pa lang yung thermometer. Diba? Siyempre, tataas. Ano nasa naman thermometer? Mas yung design natin. Pwedeng mercury, pwedeng alcohol. Mas pumitas. Okay? So, ang tanong, paano mo i-model ito sa thermal resistance? Anong formula? Ang heat daw ay delta T over R. Expand mo yung delta T, expand mo, siguro alam mo, mas mainit yung liquid. Hindi kasi yung thermometer, hawak mo lang yun, di ba? Ilalagay mo pa lang eh. Paano may pag-init yung thermometer? So mas mainit yung kung ano man, no? Kaya Ano ko lang daw yung sabi niya? Ito, delta T is what? T sub L minus T yung sa mercury or thermometer over madali lang. Dapat alam mo nito. Ano naman ang model equation kung ikaw ay nag-model ng thermal capacitance? Ano yung ating equation? Q1 over Q2. So, kung wala namang pagbabago, Q lang yan, di ba? Anong general equation? MC
delta T, MCP delta T, or MC. Ito pwede mo siyang i-contract sa isang term. Ano yun? Thermal capacitance times the change in the rate of temperature. Okay? Okay ba tayo? Maliwanag ba? So, ganun lang, no? Para lang ma-model natin. Ngayon, hindi pa tapos. Bakit? Dahil pareho silang Q, di ba? Pareho silang Q, di ba? Naintindihan ba? So, sa system na yan, pareho silang heat. One is defined in terms of thermal resistance, the other is in terms of capacitance. So, Q equals, so pwede natin i-equate yung dalawa. Okay ba yan? Tama ba? So, in-equate. So, the capacitance, thermal capacitance is equal to the resistance. Ngayon, para ma-simplify mo ito, anong gagawin? I-rearrange mo in such a way na papagsama-samahin mo yung mga constant. Diba? Halimbawa, yung T, yung R, para maganda lang yung lapat o hanay. So, paano ito? Balik dito, cross multiply. No? So, pupunta doon, RC, BTO, GT, tapos, eto, ipat mo lang. Tama? Plus T. So, magkakaroon na. So, ibig sabihin, yung temperature ng liquid, iba yung mainit, na nasa caldero ay resistance, capacitance, the derivative of the T. Okay? So, this is the first order. Kasi wala namang square term ng Q. So, eto na. Eto na yung order. Okay? Na, nasusundan ba? Algebra lang to. Baka pati yan, hindi ko maintindihan. Okay na to? Hindi model? Okay. So, punta na tayo dito. Oh. Sino sasagot? 3 minutes. Solve sa ano? Sa mga papel. Capacity or capacitance. Okay, capacitance is this now. Diba ano ko yung MC, tama? So, the derivative of temperature. Then, if the temperature inside the room is T and the outside is TO, tatandaan lang pag model, laging nauuna yung mas malaki, value o mas malaki. Diba? Temperature to, ito outside. Siyempre, paglabas niya, mas mababa na. Diba? Galing sa heater, diba? Galing sa heater, yan. Ito yung capacitance, ito yung resistance. Ngayon, ano gagawin? Siguro pwede natin yung Q2 ay substitute doon. Diba? Para at least makadevelop tayo na equation. Patingnan. Diba? Substitute natin yung value ng Q2, i-plug in or isalpak. No? You have to do it by yourself. No? Kasi kung puro lang kayo tingin at ano, I think hindi nyo ma-appreciate. No? You have to do it. No? Kasi pag gumagalaw ang inyong kamay, gumagana yung brain. Pero kung nakatingin lang kayo, hindi siya ganun kabilis. No? So pag ilagay mo yung Q2, guys, di ba ito yung Q2? Higher temperature, galing sa heater, minus hindi lumabas sa kwarto, over R, no? Is yung resistance, di ba? Delta T over. Yung Q2 na to, isalpak natin doon, plug in natin, no? So once we plug in, yan na, diba? Q1 minus Q2. This term here is Q2. Right? Tama ba? So, tapos all the rest is algebra. Hindi naman ako dito para matuturo ng algebra dahil origin na kayo, diba? Dapat alam na yan, no? So, gagawin mo, pagsama-sama mo, no? Ito, i-cross multiply. RCD, tapos plus D, diba? Rearranging lang yan. Add Q1, no? Kasi yung Q1, yun. Multiply mo doon. So, ito, negative na yan, T minus TO. So, ito, lipat mo doon, plus TO. Tapos, ito, add Q1. Diba? Plus TO. TO, at Q1,
Ito naman, T. Ano mo lang? I-rearrange mo lang, no? Para, okay ba yan? Anong order yan? May nakita ba kayo na squared yan? Quadratic? First order, Wala. sir. So, first order, no? First order, sir. Kasi ano yan eh, inaano sila kung mga first order, second order, differential equation, no? Okay?